Asia Pacific qualifiers, no? So yan, natalo yung ating Gilas Pilipinas sa ikalawang sunod na pagkatalo, at yung ikalawa yan yung Australia. Kasi yung unang talo nila against New Zealand. So hindi naman masama yung lamang ng talo natin, no? Mga tatlo ata yung lamang ng New Zealand laban sa atin. Ngayon ay itong Australia. So natambakan tayo sa score na 66-93. So 27 points ang kalamangan ng Australia, at ayon sa mga nabasa ko, yan na yung pinaka-worst na pagtatalo ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cone. So yan, tapos kapansin-pansin yung mga player ng Gilas Pilipinas, no? At isa sa mga napansin ng mga netizens ay itong si Junmar Pardo. So itong si Junmar Pardo, very successful ito sa PBA, 9-time PBA MVP, at posible na makuha din niya yung record na 10-time MVP, no? Most valuable player ni Junmar Fajardo. So maraming mga netizens ang napansin ang laro ni Junmar Fajardo na medyo malamya, no? At hindi maganda yung laruan niya. So ang tanong dito ng ilan, pang PBA nga ba yung laruan ni Junmar Fajardo, hanggang PBA na lang yung level niya? Kasi sa international competition ay medyo hindi gaano kagaling, no, si Junmar pagdating sa international competition. So yan yung tanong dito. So sagutin ko guys, at to the fair, no, sa lahat ng mga manonood, no, dito sa aking channel. So pang PBA nga ba yung laruan ni Junmar Fajardo? So ang sagot ko dito guys ay itong si Junmar Fajardo ay hindi naman to bago, no, sa Gilas Pilipinas. In fact, matagal na yan naging parte ng Gilas Pilipinas itong si Junmar Pardo. Way back mga 2013, no? Yung 2013 kung saan bumalik tayo sa world stage, yung Team Pilipinas or Gilas Pilipinas. So itong si Junmar Pardo nung time na yon, medyo bata pa itong si Junmar. Payat pa noon si Junmar, no? So 'yun. So kung yung sagot kung pang PBA nga ba si Junmar Pardo at hindi pang international, ang sagot ko parang hindi naman, no? Si Junmar Pardo, no, marami na ring natutunan 'yan, no, sa kanyang paglalaro diyan sa Gilas Pilipinas. In fact, yung ano niya yung career niya, no? Yung natutunan niya sa Gilas Pilipinas ay naidala naman, no? Naidala naman, no, sa kanyang karera sa PBA, at medyo nag-i-improve din yung laruan ni Junmar Pardo every year. Walang pagbabago, no? Hindi bumaba yung kanyang laruan. So medyo tumataas yung level niya. Kaya nakuha niya yung pang siyam na MVP, no? 9-time MVP itong si Junmar Pardo. So wag natin baliwalain yung kanyang mga accolades, no? Itong si Junmar Pardo. So at malaki ay isa rin siya sa mga bumida diyan sa San Miguel Birmen. Kaya marami rin silang nakuwang kampiyon, no? I think yung era ni Junmar Pardo ang pinakamaraming nakuwang kampiyon, no, sa franchise ng San Miguel, no? So yan ay hindi natin mababaliwala yung kakayahan, yung kanyang achievement ni Junmar Pardo pagdating sa PBA. So pupunta naman tayo sa international. Si Junmar Pardo nakikisabay din naman, no, sa mga kalaban natin banyaga, lalo na sa mga big man, no. Ang problema lang ni Junmar Pardo, hindi siya gaano shooting, no, hindi gaano siya tumitira sa labas. So medyo bibira lang ito si Junmar Pardo. Itong si Junmar lagi yan sa malapit sa ring, no.
Diyan talaga yung ano ni Junmar kasi big man eh. Kumukuha siya ng rebounds, no? Diyan talaga yun si Junmar, no? Mga poste-postehan, yan, no? Pero yung big man, kung hinahanap nyo, big man na talagang tumitira ng tres, no? Na parehan ni Jokic, eh bibira ng ganun si Junmar Pardo. So hindi gaano specialty ni Junmar yung mga tres. Dun siya sa mga kuha ng bola, sa mga rebounds, sa shot blocks. So yan talaga yung trabaho ni Junmar Pardo na most notably in traditional basketball, ganyan talaga yung role ng isang big man, yung pang-5, yung sentro, no? Ngayon kasi yung mga big man ngayon, lalo na yung mga malaki, yung mga bagong tubo, especially yung mga Europeans, talagang tumitira ng tres or di kaya ay sa malayuan, no? Kaya nakikisabay na rin yung mga big man dun sa mga guards, no, sa mga wingman, no? Tingnan niyo si Jokic, no? Si Wembanyama, tumitira ng ng tres, no? Si Junmar medyo bibira lang 'yan eh, no? Isa sa mga no, memorable shot niya yung nasa Meralco, yung kalaban nilang Meralco, no? Nung muntik pa sila mag-champion, no? Diyan sa last 2 years ago, no? Nag-champion Meralco 'yun eh. Tapos uh, yung isang highlight ni Junmar, yung tumira siya ng tres, no? So ito si Junmar, ang masasabi ko, wag natin baliwalain yung kakayahan ni Junmar Pardo at yung mga achievement niya, no, sa professional basketball. At ikalawa, itong si Junmar Fajardo ay matagal na rin ito na nagsilbi dyan sa Gilas Pilipinas. Panahon pa ni Chot Reyes hanggang ngayon kay Coach Tim Con. So yan, no, hindi natin yan, baliwala yan, no? Yung kakayahan ng isang Junmar Fajardo, no? Sa ang problema lang, no, dito kay Junmar Fajardo, nung last game niya laban sa Australia, ito yung output ni Junmar Fajardo. Kung tataka kayo to, ang ating 9-time MVP, yan yung score niya. Oh, makita nyo guys, 2 points, 1 rebound, 4 minutes. So yan, no? Yan yung kanyang output sa ating sa last na disappointing game laban sa Australia. So itong si Junmar Pardo nakascore lang ng 2 points at 4 minutes to play. I think bakit nagkaganon, no? Bakit bumaba yung laruan ni Junmar pagdating sa FIBA competition, no? Ang unang kong nakikita diyan, no? I know alam nyo, no, kung ano yung dahilan kung bakit ganun yung numero niya. Number one is hindi talaga akma sa sistema ngayon ni Coach Tim Con. So hindi akma si Junmar dyan sa sistema ni Coach Tim Con. Kung gusto nyong ipagpatuloy si Junmar pero hindi naman siya akma sa sistema, dapat alisin nyo na siya, no? At kunin na lang yung mga player na talagang alam na yung triangle, no? Kasi yung sistema ni Coach Tim Con is triangle, no? Na sa totoo lang, medyo kaya naman ni Junmar Fajardo kasi medyo mabagal yung triangle no? 101, no? Man to man. Tapos, pwede dyan si Junmar Kaso, parang hindi siya yang dyan sa triangle na sistema ni Coach Tim Con. Hindi sa personal yung bakit hindi masyado nagagamit si Junmar Pardo dahil natalo yung Ginebra laban sa San Miguel nung semifinals. Hindi naman siguro. Bakit ganun yung laruan ni Junmar Pardo? Di nga siya akba sa sistema. Siguro sa ibang coach, medyo na itong si Junmar Pardo, nagle-level. Siguro nung panahon ni Chot, ni Tab Baldwin o di kaya ni Yeng Giao,
siguro talagang magagamit itong si Junmar Pardo at medyo gusto-gusto niya yung mga sistema. Hindi katulad kay Team Con, no? Bagay din naman sa totoo lang yung triangle sa kanya kaso hindi siguro niya hiyang yung mga ganyang sistema, no? Gusto siguro ni Junmar yung mga 1-2, 1-2-3 na offense, no? Yung run and gun. Halimbawa, siya yung nag-rebound, tapos ipasa niya kay CJ, tapos tres si Lassiter, no? Parang ganon, no? So, yan talaga yung gusto ni Junmar Pardo. So, kung pag-uusapan natin na tumitira sa labas yung mga tres, hindi talaga specialty ni Junmar yan. Dapat siguro, ang gawin ni Coach Tim, gamitin din naman si Junmar. Gamitin din naman si Junmar para mahasa naman. No? At matagal na rin ito si Junmar sa national team. Dapat medyo gamitin na ito si Junmar kasi kailangan din natin ng big man. So alam natin na kailangan din natin ng big man. Kahit hindi tumitira ng tres, basta magaling na sa depensa, no? Kasi bumabawi din naman tayo sa mga wings, no? Yan yung dahilan kung bakit natalo tayo kasi yung mga wings natin di talaga mubra, no? Kahit yung mga big man natin dapat kung hindi sila gano sila tumitira ng ng tres gamitin na lang sila para sa depensa, no? Sa pagkuha ng rebounds, ganyan, ganyan. So, dapat yan yung ginawa ni Coach Tim Con. Kaso, ngayon, bakit ganun yung laruan ni Junmar Pardo? Di masyado ginagamit ng maayos ni CTC. Kaya nagkaganon yung output niya laban sa Australia. Sayang talaga, no? At speaking of Junmar, so nawala din si Kai Soto. So wala rin sa lineup ng Gilas si Kai Soto, no? Na sayang, no?